Okay. Sige, pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin ngayong umaga, eto, meron ba kayong mga listahan? Pinagkaiba ng number 1, family of God. Number 2, church of God. Okay? And number 3, the kingdom of God. Yan, pag-uusapan po natin sa umaga po na ito. Although, those 3 are somehow used interchangeably, di ba? Ginagamit siya ng salitan. Pero did you know na merong kaibahan, merong pagkakaiba yung family of God, yung kingdom of God, and also the church of God. Okay? So, Pastor, bakit po natin yung pinag-uusapan ngayon? Ngayon po kasi, kaya natin yung pag-uusapan for us to realize, okay, the importance o yung significance and yung privilege. Okay, privilege po na tayo po ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, at syempre ng iglesia ng Diyos. Okay, so yun po ang pag-uusapan po natin. Family of God, kingdom of God, and church of God. Okay? Ready na po kayo? Alright, so sige, umpisahan po natin. Ano ba yung family of God? Okay? Ano ba yung family of God? Okay, so pag sinabi po nating family of God, syempre ang Tagalog niyan ay pamilya ng Diyos. Okay? Now, may mga itatama tayo, may mga itatama. Okay? May mga itatama tayo. By the way, our lesson is combined Sunday school muna tayo because our lesson is our preparation for the upcoming partaking of the Lord's Supper. Okay, kaya combine muna tayo, mga young people, mga adults. Okay, liban lang sa kids kasi ang kids natin, hindi naman sila baptized pa. Okay? So, yan, no? Pero meron ba tayong batang, mama, itatanong natin kung meron batang na baptized. Alam ko si Dawi baptized sa ibang church. Si Dawi. Pero since nag-transfer siya ng membership together with his mother, okay, most likely si Dawi ay magpapartake ng Lord's Supper. Okay, pero iaano pa natin, i-screening pa natin talaga. Alright, so sige, pag-usapan natin yung family of God. Okay? Pwede mo ako sundan dyan dahil yung sa family of God natin. Okay? Ngayon, maraming nagsasabi, okay, lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Medyo maganda yung pakinggan, di ba? Magandang pakinggan. Pag sinabi lahat ng tao ay anak ng Diyos, maganda pakinggan, pero mali. Okay? Mali po. Bakit? Anong sabi ng John 3:16? Ayan na, pinakasikat na verse na yan, ha? Pinakasikat na verse. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So malinaw, sa John chapter 3, verse number 16, ilan lang ang anak ng Diyos? Ilan lang daw ang anak ng Diyos? According to John chapter 3, verse number 16. Okay? Isa lang. Okay? The only begotten Son. Okay? Isa lang. So, doon pa lang, makikita na natin, no, mga kapatid, na ang paniniwala na lahat ng tao ay anak ng Diyos, although maganda siya pakinggan. Tama? Maganda pakinggan yon, nakakaluwag ng kalooban. Di ba? Napakaganda sa pandinig. Lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pero kapag sinalang mo siya, hindi ba, sa banal na kasulatan, yung ganong klaseng paniniwala, na lahat ng tao ay anak ng Diyos ay mali. Bakit? Kasi ayon sa John 3:16, ilan lang ang anak ng Diyos? Isa lang. The only begotten Son. Yan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He is the only begotten Son of God. Okay? Kaya bagamat, di ba, bagamat maganda pakinggan yung ganong klaseng mga sentimento, anak din naman ako ng Diyos.
Hindi ba? Pero kapag ka isinalang mo siya sa aral ng Biblia, napatunayan na iyan po ay isang malaking kamalian. Okay? Buksan po ninyo ang inyong mga Bible, no? Sa John chapter 8, verse number 44. John chapter 8, verse number 44. Okay? By the way, ang lesson po natin, no? Kasi sa November, tayo po ay magkakaroon ng Lord's Supper. Yan, sa November 1. Hindi, first week ng November. Magkakaroon po tayo ng Lord's Supper. Kaya po yung lesson natin, combined muna po tayo simula po ngayon hanggang October para po maipaliwanag ni Pastor yung kahalagahan ng Lord's Supper. No, kaya dito, dinedivide po natin yung lesson, okay, hanggang makarating tayo ng November, ready na tayo sa pagpapartake ng Lord's Supper. Okay? Alright, so balik po tayo sa lesson. Brother Brian, nandiyan ka na? John 8:44. Andiyan ka na? Pwedeng pakibasa. Bigyan mo ng mic siya, no, si Brother Brian. Ayaw, kuha ka ng mic. Bigyan mo ng mic si Brother Brian. And let us read John chapter 8, verse number 44. Walang battery? Ito, bro. Hello. Ganda. John chapter 8 verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode Not. like Lobat. Alright, so according to John 8 number 44, ang dyablo, no, mga kapatid, ay mayroon ding mga anak. No, kaya nga ang sabi ng John 8:44, ye are of your father the devil. Okay, sinong kausap ng Panginoong Hesus diyan? Yung mga relihiyoso, yung mga pariseyo. Okay, pero kahit meron silang relihiyon, at kahit hinahangaan sila ng mga tao, pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, ye are of your father the devil. Okay? Kayo ay sa inyong amang dyablo. Okay? So sa malinaw na pag-aaral ng Biblia, no, mga minamahal, yung paniniwala na lahat ng tao ay anak ng Diyos ay isang malaking kamalian. Bakit? Kasi number 1, napatunayan natin, isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang. Okay? At number 2, may sinasabi si Jesus na anak din ng Diablo. Hindi ba? Walang iba kundi yung mga pariseyo nung unang panahon. Kaya dito pa lang sa ating pag-aaral, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? So kailan lang magiging anak ng Diyos ang isang individual? John chapter 1 verse number 12. Alam na po natin yan. Ano po? John 1:12. Ito po ang sabi po ng Bible. But as many as receive Him, to them gave He power to become. Okay? To become. Upang maging sa Tagalog. Upang maging. To become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? Kailan lang daw magiging anak ng Diyos ang isang individual? Kapag siya ay nag-receive, kapag siya ay tumanggap. Kanino daw? Walang iba kundi kay Hesukristo. Okay, yung pronoun na him dyan, ito yun, no? But as many as receive him, yung pronoun na him ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Okay, so sa lahat ng tumanggap sa Kanya, saka pa lang sila bibigyan ng kapangyarihan o karapatan. Okay? To them gave He power to become, upang maging, to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? So, yung lesson po kasi natin ngayon, inaalam natin yung pagkakaiba ng family of God, ng kingdom of God, saka ng church of God. Yun po ang lesson natin yan. Kaya binabaybay po natin. Ang inuna natin ngayon, yung family of God. Alright? Yung family of God.
So malinaw, number 1, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Isa lang ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus. At tayo'y magiging anak ng Diyos kung tatanggapin natin si Jesus. According sa John chapter 1, verse number 12. Ayan po, ano? Okay? Hopefully, no? Prayerfully. Tayo po ay anak ng Diyos. Tama po ba? Amen? Okay? Tayo po ba'y anak na ng Diyos? Wow, praise the Lord. Ibig sabihin, tayo ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay. Alright? Okay? May katotohanan ba dun sa sabi-sabi na lahat ng tao ay anak ng Diyos? Hindi. Walang katotohanan po iyan. Ay ma'am, good evening. Good morning po. Wala pong katotohanan po iyon. No? Dahil ang anak ng Diyos ay iisa lang, si Jesus lamang. Wow, praise the Lord. Ano po? Okay, sige, settle down po muna tayo. Okay, so muli ang pinag-uusapan po natin para doon sa ating pong mga bagong dating, yung pinagkaiba ng family of God, ng kingdom of God, saka ng church of God. Del, kaya mo bang gumawa ng malaking circle dyan, Del, na nasa loob, family of God? Okay? Kaya mong gumawa? Alright. Oh, eto, meron akong question, ha? Magbabanggit po ako ng mga pangalan. Okay? Sa Bible, of course, mga Bible character. Sabihin nyo sa akin kung siya ay family of God or family of Satan. Okay? Ready na ba yung mga microphone natin? Ready na? Alright. Oh, magbabanggit ako ng pangalan, ha? Sabihin nyo kung family of God or family of Satan. Number 1, Cain. Yes, family of Satan. Yan, praise. Amen. Ang hirap pa, pati ako nahihirapan eh. Abraham. Yes, family of God. Okay? Judas. Yeah, family of Satan. Okay? And then, Apostle Paul. Yes, family of God. Eto, matindi-tindi. Brother Dennis. Okay. Family of Satan before. No, nung hindi pa nakakakilala kay Jesus. No, pero nung nakakilala na kay Jesus, yan, malilipat sa family of God. Okay? Kaya nga, buksan po ninyo sa 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Behold, if any man in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yan, praise the Lord. So tandaan po natin, no, mga kapatid. Tayo po, naturally speaking, no, dahil sa kasalanan, ang mga tao po, naturally speaking, hindi anak ng Diyos, kapatid. Naturally speaking. Pero kapag ka ikaw tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, spiritually speaking, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Praise the Lord. Malinaw po yun. Ano po? Okay po ba? Malinaw? Alright. So, family of God, pinag-uusapan po natin. Okay? At, isa lang ang anak ng Diyos. Sino lang? Si Kristo Jesus lang, the only begotten Son of God. Tayo po, anong tawag sa atin? Tayo po'y mga inampung anak. No, adopted. Kaya nga ang sabi ng Bible, but as many as to receive Him, to them gave He power to become, magiging anak ng Diyos. Okay? Pero yung pagiging anak po natin ng Diyos via adoption. Okay? Oh, hindi masama po yan. Sa Bible, hindi masama kapag ampon. Okay? Dito lang naman sa Pilipinas yan, kapag ampon ka, di ba? Naalala ko yung anak ko ampon ka kasi napulot ka lang namin sa basurahan. Umiyak eh. Iyak eh. Pero yung ibang bata nga, matalino na eh. Sana yung magulang ko mayaman. Okay? Pero pag po sa Bible ang pag-uusapan, tandaan po ninyo ito, no? Noong unang panahon, kay laking porsyento ng populasyon ay mga slave.
Malaking populasyon, mga slave. Kaya kapag ka ikaw inampon sa isang pamilya, napakalaking bagay po noon. Napakalaking bagay. Ganon din po tayo. Tayo po'y alipin ng kasalanan. Tama po? Alipin tayo ni Satanas. Ngunit tayo'y inampon sa pamilya ng Diyos. Alright. Sige po. So, we talk about the family of God. Nag-usap na tayo patungkol sa family of God. Ano yung pangalawa nating pag-uusapan? The kingdom of God. Pastor, iba po pala yung family of God sa kingdom of God? Yes! Magkaiba. Okay? Paano po? Paano po kami makakasali sa kingdom of God? Okay? John chapter 3 verse number 3. John chapter 3 verse number 3. Ano nakalagay? Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, ang prerequisite o ang requirement, no, kasi except a man, no, be born again. So, yung prerequisite o yung requirement, ito hindi pwedeng hindi mangyari sa'yo. Otherwise, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Okay? Ano daw? Except a man be born again. Okay? Except a man be born again. Okay? Pag sinabi po nating born again sa Bible, hindi po yan relihiyon. No? Kasi ngayon, kapag sinabi, anong klaseng Christian ka? Born again. Okay? Ginagawang pangalan ng denominasyon yung pagiging born again. Pero sa Bible po, ang pagiging born again, ito po ay karanasan. Okay? Karanasan. Okay? Pag sinabi po nating born again in the Spirit. Born again in the Spirit. Brad, Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians chapter 2, verse number 1. Bakit ba kinakailangan nating ma-born again? O ipanganak muli sa Espiritu? Bakit ba kinakailangan? Kasi ang sabi po ng Ephesians chapter 2, verse number 1, for you had He quickened. Yung salitang quickened po dyan, hindi ibig sabihin binilisan. No, hindi po. Ang ibig sabihin ng quickened po dyan ay to make alive. Right? Binubuhay. Yun ang ibig sabihin ng quickened dyan, no, mga kapatid. Okay? Yun na, itatama natin ha. Pag sinabi mong quickened sa Bible, on this verse, hindi ibig sabihin binilisan. No? Ang ibig sabihin ng quickened dyan, to make alive. To make alive or born again. Bakit to make alive? Bakit daw? Ano daw kasi tayo? Who were dead. Yes. In trespasses and sin. Kasi daw ang tao, natural na patay sa kasalanan. Okay? Tayo po ay spiritually dead. Spiritually dead. Anong ibig sabihin ng spiritually dead? Separated from God. Hiwalay sa Diyos. Separated from God. Okay? We are dead in trespasses and sin. Kaya kinakailangan ma-born again. Okay? Kaya alam po ninyo yung Hebrews chapter 4 verse number 12. Yung for the word of God is sharper. Ano yun? Oh, and sharper. Oo. Okay, for the word of God is quick and powerful. O, hindi ibig sabihin ng quick doon, mabilis. Ibig sabihin, the word of God is alive. The word of God is alive. Alright? Yan din po yung salitang quickened. To make alive, for you to become born again. At paano mababorn again ang isang tao? Okay, kinakailangan pa rin panampalatayahan niya si Jesus. Salvation. Okay? Salvation. Kinakailangan maligtas muna yung isang tao or panampalatayahan niya si Jesus upang makita niya ang kingdom of God. Pastor, ayan na. Pastor, di ba yung family of God, salvation din po iyon? Tama? Kasi kapag tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay maliligtas.
at magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. Pastor, yung kingdom of God, kinakailangan tanggapin mo rin si Jesus anong pinagkaiba ng family of God saka kingdom of God? Ayun na, di ba? Bakit pinag-iba pa? Okay? Saan pa natin mababasa yung kingdom of God? Ano yung sikat na verse na merong kingdom of God? Yun, di ba? Yung talagang light verse ng bawat isa sa atin. Matthew chapter 6, verse number 33. Anong nakalagay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong pinagkaiba ng kingdom of God sa John chapter 3, verse number 3, sa kingdom of God sa Matthew chapter 6, verse number 33? Okay? Ano kayang pinagkaiba? Sabi dito, you must be born again for you to see the kingdom of God. Sabi naman sa kabila, you have to seek first the kingdom of God. Ano kayang pinagkaiba ng John 3:3 sa Matthew chapter 6 verse 33 sa kingdom of God? Okay? Hayaan ko munang mag-ano muna yung isip natin. Hayaan ko munang mag-process. Ano kayang pinagkaiba nun? Okay, kung salvation ang kingdom of God, bakit iniba pa sa family of God? Okay? Ano kaya? Anyone? Tawag rito, any input, any insight, meron po? Any insight? Tay? Hindi ba ang church, kingdom of God? Yun ang pinag-uusapan natin. Mali yun, ang church ay hindi kingdom of God. Okay? So, anong pinagkaiba ng family? Saka na tayo, erase nyo muna yung church. Hindi pa yun yung topic natin. Ang pinag-usapan pa lang natin, family of God saka kingdom of God. Okay? Mamaya yung third point, yung church of God. Alright? So ngayon, hinihiwa-hiwalay natin muna. Okay? So anong pinagkaiba ng family of God saka kingdom of God? Gayong sa family of God, salvation, pero sa kingdom of God is also salvation. Okay? Ano yun tayo? Meron ka pa? Diba, pwede mo rin yung pag sinabing kingdom of God ay yung salita ng Diyos. Hindi. Word of God yun. Word of God. Okay? So, ito yung ginagawa natin kasi may mga words tayo. Di ba? May mga salita tayo na palagi natin ginagamit. Ang akala natin, pare-pareho ng ibig sabihin. Pero magkakaiba yon. Okay? Brad, kaya mo bang i-flash na parang ganyan dito, John 3:3 dito, Matthew 6:33? Kaya mo i-flash na ganon? Okay, ano kaya yung pinagkaiba ng John 3:3, Matthew 6:33, pareho namang kingdom of God? Relationship? Alright? Look at this, no? Sa John 3:3, anong pinag-usapan? Okay, except a man be born again, he cannot see the kingdom. Si Nicodemus, save siya o unsaved bago siya pumunta kay Kristo? Hindi pa. Hindi pa, di ba? Kasi saka pa lang ipinapaliwanag ni Christ sa kanya how to become born again. Tama? Pero sa Matthew chapter 6, verse number 33, saved na. Bakit? But seek ye first the kingdom. At Father na to glorify your Father which is in heaven. Tama? Matthew 5:16. So, ang kausap ni Christ, mga believer na. Alright? Nakuha niyo, mga kapatid? Now, tingnan niyo ito ha. Ito maganda. Ang family of God, salvation. Tama? Pag tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, miyembro ka ng family of God. Ang tanong, sa ating mga pamilya, may anak na mabait? May anak na? Mas mabait. Okay? Tama? May mga anak na mabait, may mga anak na sobrang bait na gusto mong pisilin ng pisngi dahil napakabait. Okay? Pero pareho mo silang anak. Tama? Pareho mong anak yun. Parehong miyembro ng family. Pero sa Matthew chapter 6, verse number 33, yung kingdom of God na mga minamahal, ang kasali sa kingdom of God ay yung mga mananampalataya na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang sabi, seek ye first. Hanapin nyo. Okay? Hangarin nyo ang kaharian ng
Diyos. Ibig sabihin, lumakad tayo sa kanyang kaluwalhatian. Lumakad tayo sa kanyang katwiran. Kaya nga, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, ang isang individual, pwede siyang maging miyembro ng family of God, pero hindi miyembro ng kingdom of God. Bakit? Kasi pag family of God, tingnan nyo yung prodigal son. Okay? Yung younger brother. Hindi ba yung, tay, akin na yung mana ko. Di ba? Sabi niya, tapos namuhay siya ng busalak na pamumuhay, the parable of the prodigal son. Ang tanong, anak pa rin ba siya? Hindi. Anak pa rin. Miyembro pa rin ba siya ng pamilya? Hindi. Miyembro pa rin. Pero, nawalan siya ng singsing. Tama? Bakit nawala yung singsing? Kasi yung singsing, simbolo ng nobility. Tama? Kaya nung pagbalik niya, doon palang isinole yung singsing. Nakuha niyo ako, mga kapatid? Okay? So, ang isang individual, pwede kang maging miyembro ng family of God via salvation, yes. Pero kapag hindi ka lumalakad sa kalooban ng Diyos, doon ka lang sa family, hindi ka miyembro ng kingdom of God. Dahil ang kingdom of God ay binubuo ng mga mananampalatayang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Malinaw po, kapatid? Okay po ba yun? Alright? Any questions? Yung Bea, ano yung sa family of God, Pastor? Save pa rin yun. Save yun. Langit pa rin. Yes, save yun. Kasi ang salvation natin na kay Kristo. Okay? Ang salvation natin ay na kay Christ. Eh si Kristo ang nagliligtas. Kaya nga yung example natin, yung prodigal son. Hindi ba? Kahit yung bunsong anak, kahit na namuhay siya ng busalak na pamumuhay, pero pagbalik niya dun sa bahay nila, anak pa rin ang turing sa kanya. Okay? Kaya yun ang katotohanan din, no, mga kapatid, na ang kaligtasan talaga hindi nawawala eh. Bakit? Kasi kapag inampun ka na ng Diyos, okay, at tinanggap sa kanyang pamilya, hindi na mawawala yun. Kasi look at this, look at the logic, no, mga kapatid. Halimbawa, si Dennis tumanggap siya kay Christ bilang tagapagligtas. Eh di, magiging miyembro siya ng family of God. Eh nagkasala siya. So kapag ang aral mo nawawala ang kaligtasan, si Dennis babalik sa family of Satan. Okay, eh di tatanggap ka na naman, Brad. Lilipat ka na naman sa family of God. Eh nagkasala ka na naman. Lilipat ka na naman sa family of Satan. Look at this, di ba? Na born again ka na nga. Ma-unborn ka pa. Tama? Born again, tapos unborn again. Tapos born again for the second time, unborn again for the second time. And then the cycle goes on and goes on and on. So it doesn't make sense, hindi ba? It doesn't make sense. Kaya ang kaligtasan, hindi talaga nawawala yan. Bakit? Kasi si Kristo ang nangako at ikaw ay inampon sa pamilya ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, born again cannot be burned again, kapatid. Oh. May tanong ako. Halimbawa na born again ka na. Halimbawa na born again ka na. Okay? Pagkatapos, dinatnan ka ng kamatayan na ikaw ay nagkasala. Ibig Okay. sabihin, na born again ka, tapos nagkasala ka. Okay? Doon sa iyong pagkakasala, namuhay ka ng siyempre makasalanan. Okay? Dinatnan ka ngayon ng kamatayan. Okay? Buhay sa kasalanan. Na namumuhay sa kasalanan. Magandang tanong yan. Now, lilinawin natin yung question ni Tatay. Ang question ni Tatay ay hypothetical. Hypothetical. Okay? Ibig sabihin, pwedeng nangyayari sa totoong buhay, pwedeng hindi. Okay? Yun muna yung i-ano natin. Hypothetical yan. Halimbawa lang. So, halimbawa, na born again ang isang tao. Okay? Pero siya'y namuhay sa pagkakasala for how many years? Inabutan siya ng kamatayan. Okay? Hindi siya nakapag-confess at hindi nakabalik sa Panginoon. Ang tanong, ligtas pa rin ba siya? Ang tamang tanong dyan, kapatid, ligtas nga ba talaga siya? Kasi kung ligtas talaga siya, ligtas yan forever. Bakit? Kasi ang kaligtasan wala sa atin. So again, that is hypothetical. Ito yung reality ng buhay. Ito yung reality naman. Ang tunay na Kristiyano, kapag tumanggap sa Panginoon, kapatid, hindi niyan matitiis na tiisin ng Panginoon na mamuhay siya sa pagkakasala. Babalik at babalik yan. Yun ang realidad.
Okay, so sinagot ko lang yung kay tata, yung hypothetical, pero sa reality, ang tunay na mananampalataya o yung tunay na individual, kapag naligtas siya, hindi niya mapigilan ang sarili niya na maglingkod sa Panginoon. Magkasala man siya, tama? Dahil sino bang hindi nagkakasala? Lahat tayo ay nagkakasala. Ang preacher nagkakasala, ang pastor ay nagkakasala, ang mga miyembro ay nagkakasala. Hindi po ba? Pero magkasala man siya, hihingi siya ng tawad sa Panginoon. Hindi ba? Yun ang realidad. Pero sinagot ko, hypothetically, doctrinally speaking, ang isang tao kapag namatay, kung ligtas yan, ligtas talaga yan. Regardless of who he is, what he had done, because God is his Savior. Okay? Ganun po yun. Ayan. Meron pa? Meron pa? Medyo challenging, no? Kaya nga hinihiwalay ko kasi kapag nagkamali tayo ng sagot dyan, parang ang nangyari, yung eternal security o yung katotohanan ng hindi pagkakawala ng kaligtasan, baka maisipan ng mga tao, motibasyon para mag-backslide. Kasi ligtas naman pala ako kahit hindi na ako magsimba. O, mali din yun. Mali yun. Bire mo, iniligtas ka ng Panginoon, imbis na kabutihan ng isukli mo, kasamaan ang ibabalik. O, hindi ba? Mali rin yun. No, pero yung tanong kasi ni tatay, hypothetical, kaya sinagot natin on doctrinal level. Alright? Pero iba syempre, sa practicality, iba yun. Masama ang mag-backslide. Tama? Masama ang gumawa ng masama. Okay? At hindi, yung eternal security, hindi encouragement para mamuhay tayo sa pagkakasala. Ang eternal security, encouragement para mahalin natin ang Diyos lalo pa. Diba? Para kako ang pagsisimba natin, hindi produkto ng takot, kundi produkto ng pag-ibig sa Diyos. Tama? Ang sarap kaya mag-church dahil pupunta ka sa langit at hindi dahil sa takot kang pumunta ng impyerno. Diba? Yung iba, nag-church, bakit? Para daw mabawasan ng kasalanan. No? Pagka-birthday, Kristiyanong ABC, anniversary, birthday, christening. Diba? Okay? Bakit? Kasi para daw mabawasan ng kasalanan. So, kaya ka lang ba naglilingkod dahil takot kang mapunta sa impyerno? O dapat kaya tayo naglilingkod dahil mahal natin ang Diyos? So, diba? Ayan. So, sinasagot ko lang. Okay ba, Yuan? It makes sense, no? It makes sense. Alright. So, sige po. So, family of God and then kingdom of God. Dahil kaya mong lagyan ng circle, family of God. Then, isa pang circle, the kingdom of God. Okay? John 8. Ba't wala na ako ng mic? John chapter 8. Hello. John chapter 8 pa rin, no, kapatid? Verse number 31. Ito yung magandang ano rin yan eh. Magandang lesson din po dito. Oh, John chapter 8 verse number 30. Yung pinagkaiba rin ng believer sa ka-disciple, maganda rin to. Pinagkaiba ng believer. Kasi di ba, minsan inaano natin, parang pareho lang yung believers sa ka-disciple. Magkaiba din 'yan. Tingnan niyo kapatid, Brad, paki-flash nga John chapter 8 verse number 30. Any question? May naririnig ako. Any question? Brian, yes. Nalilito ka pa? Sige. Ina-absorb. Christian na siya, Aha. dumating yung atake niya, nagpatatak siya. Ay, baka di talaga sa Christian yun. Sa tribul. Look at this. Yung 666, kapatid, mangyayari yan during the tribulation. Tapos sa rapture, no? Okay? Bago dumating ang tribulation, na-rapture na yung mga mananampalataya. Na-rapture na, nakuha na tayo ng Panginoon. Ngayon, ang question mo na lang doon, may maliligtas pa ba sa tribulation? The answer is yes. Meron pa. Paano sila maliligtas? Sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya kay Kristo. Kaya lang, dahil nga ang tribulation ay tribulation, mahirap maging mananampalataya dahil papatayin ka talaga. Kaya imagine the violence and the scrutiny, ridicule, and persecution against Christianity during those time. Just imagine it. Okay, so maliligtas ang tao during the tribulation sa pamamagitan pa rin ng pananampalataya. Pero para ka mag-persevere sa pananampalataya mo, napakahirap during that time. Napakahirap. Pero biyaya ng Panginoon, tayong mga tunay na mananampalataya ngayon na hindi naabutan ng tribulation, mararapture muna yan. Mararapture muna.
bago dumating ang tribulation. Okay? Maganda, magsasend ako later on ng, paalala mo sa akin, Brother Brian, magsasend ako ng Bible verse for that. Nasa 1 Thessalonians yung, kasi hindi ko mabuklat kaagad ngayon eh. Yung ano yun, yung, we are saved through wrath. We are saved from wrath. Ganon. May ganong klaseng verse sa, kung baga kukunin na tayo, kasi we are saved from wrath of God. Yan. So may ganong verse. Sa galit ng Panginoon. Ayan ha. Look at this ha. Pinagkaiba ng believer sa ka-disciple. Okay? Pinagkaiba. Look at this. And he spake these words. Okay? Many believe on him. Anong verse to? John 8:30. Okay, verse number 31. Look at this. Okay? So ito, maraming mga Jew na nakinig sa kanya. Maraming mga Jew. And look at this. Then said Jesus to those Jews which believe on him. Look at this. Sabi daw ni Kristo sa mga Jew na nanampalataya sa Kanya, mga Jew na naniwala sa Kanya. Look at this. If you continue in my word, right? Then, are ye my disciples indeed? Okay? Sino lang daw yung magiging disciple? Those who continue in my word. Pwede kang maging believer, pero hindi ka disciple. Pero hindi ka pwedeng maging disciple na in the first place, hindi ka believer. Nakuha niyo ako, kapatid? So, maraming tao na nananampalataya, naniniwala. Maraming tao. Okay? And pagka tayo nagso-soul winning, some of them profess salvation. Okay? Pero yung disciple or yung follower, because disciple means follower, tagasunod. Okay? Christian, follower of Christ, right? Ay yung mga nagpapatuloy lang sa salita ng Diyos. Okay? So, iba yung believer, iba yung disciple. Hindi lahat ng believer ay disciple. Pero lahat ng disciple definitely ay believer. Okay? Ganon din. Hindi lahat ng family of God kasali sa kingdom of God. Pero definitely lahat ng nasa kingdom of God ay nasa family of God. Nakuha po ninyo? Nakuha po ninyo? Wow, praise the Lord. Ano? Okay. Binabaybay lang natin. O, ngayon, pag-usapan naman natin yung Church of God. Yun ang pag-usapan natin. Church of God. Ano naman yung Church of God, kapatid? Okay, Pastor, iba pala yung family of God sa kingdom of God, sa Church of God. Madalas lang natin naririnig ng parang akala mo mag-isa lang ang ibig sabihin eh. Hindi ba? Pero magkakaiba yan. Okay? Magkakaiba yan. Okay? Look at this. Matthew chapter 16, verse number 18. Matthew chapter 16, verse number 18. Ayan, ito po sabi po ng Bible, Matthew 16, verse number 18. And I say also unto thee. So sa akin po, makita po ninyo, letter in Christ, letter in red. Ibig sabihin ng letter in red sa New Testament, si Kristo ang nagsasalita. Alright? Ito po sabi po ni Jesus. Matthew 16, verse number 18. And I say also unto thee, that thou art Peter. Okay? And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay, so baybayin natin yan. O pastor, yan ang katunayan na si Pedro ang nagtatag ng iglesia ng Diyos. Hindi po, ang nagtatag ng iglesia ng Diyos, si Jesus. Si Jesus. Okay? Look at that, no? Ang ibig sabihin po ng pangalang Pedro or Peter, maliit na bato. A pebble. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Peter. Kaya si Tatay Peter, si Brother Peter Paul, mga maliliit na bato lang yan. Si Peter Paul ang very interesting, si Peter Paul. Kasi the Peter means pebble, pero yung ibig sabihin naman ng Paul is big. Very interesting yung kay Peter Paul. That's very interesting. Oo. He's a walking contradiction.
Kasi Peter Paul siya, di ba? Peter means pebble, maliit na bato. Alright? Pero yung rock dito, yung upon this rock, yung rock na tinutukoy dyan is a boulder, malaking bato. Okay? Malaking bato yon. Ibig sabihin, no, mga kapatid, imposibleng kay Pedro itinatag ng Diyos ang iglesia. Bakit? Maliit na bato lang si Pedro eh. Maliit na bato lang siya eh. Kumbaga siya yung complementary stone, pero ang iglesia itinatag sa malaking bato. Sa boulder, rock. Okay? And who is that rock? That is the Lord. That is Jesus. And upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Again, ang kausap ni Christ si Peter. Si Peter, believer, hindi? Believer. Okay, so it makes you, di ba? So, ibig sabihin, itinatatag ng Diyos ni Kristo ang iglesia sa mananampalataya. Okay, sa mananampalataya. Later on, bibigyan pa natin ng mas diin yan, no, mga kapatid. Alright. And this same Peter, no, mga kapatid, pagdating sa Acts chapter 2, okay, Acts chapter 2, verse number 40. Okay, Acts chapter 2, verse number 40. Thank you. Okay, verse number 41, Acts chapter 2. Verse number 41, look at this. And they that gladly receive His word, right? Okay? Were baptized. And the same day were added unto them about 3,000 soul. Okay? So when we talk about the church, ano yung requirement? Number 1, okay, receive His word. Ano yung word ni Peter? Baybayin mo lang yung mga pinagsasasabi niya. Doon sa Acts chapter 2. Ano yung pinagsasasabi ni Peter sa Acts chapter 2? That Jesus is the Messiah. Jesus is the Savior. He is the promised Redeemer of Israel. He is the promised Savior, the Messiah, Christ the King. Yan ang content ng Acts chapter 2. You can check it out. And then ang sabi rito, those who receive His word, okay, una, nanampalataya sa gospel, sa salita ni Peter, and pangalawa, were baptized. And then after that, after salvation and baptism, the same were added to them about 3,000 soul. So ang tanong, when we talk about the church, ano yung requirement sa church membership? Salvation and baptism. Kaya yun ang requirement. Pastor, gano'n ka-importante naman na ang church, na ikaw ay, ng isang individual, ay miyembro ng church. Okay? Kasi, hindi ba, okay na family na lang ako. Okay na kingdom naman ako. Though I will argue na kapag ang isang tao, hindi ka nga nagpabaptize, ang pagiging miyembro ng kingdom of God, lumalakad ka rin sa kalooban ng Diyos. Tama po? Okay? Ano, Pastor, ano yung significance? Ano yung importansya ng isang individual ay hindi lang basta miyembro ng family of God, kundi miyembro rin ng church of God. Okay? Number 1, look at this. Ang daming institusyon na pwedeng itatag ng Panginoong Hesus. Napakadami. Pwede siyang magtatag ng foundation, tama? Pwede siyang magtatag ng educational system. Pwede siyang magtatag ng religious system. Tama? Pero pagdating sa Matthew chapter 16 verse number 18, ano daw yung itinatag ng Panginoong Hesus? Church. So the very notion na si Jesus nagtatag ng church, it makes you think, it makes us conclude that church is important for the Lord. Right? And as a follower of Jesus, as a member of the family of God, and as a member, as a striving member of the kingdom of God, I want also to become a part of the church of God. Okay? The church that the Lord Jesus Christ built. Tama po? Gaano ka-importante po na tayo'y maging miyembro ng iglesia ng Diyos? Ephesians chapter 5, kapatid. Ephesians chapter 5.
Okay? Ephesians chapter number 5. Okay, verse number 23. Look at this. Ephesians chapter 5, verse number 23. Look at this. For the husband is the head of the wife. Even as Christ is the head of the church. And He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives. Okay, respectively, of course. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Look at this, verse number 32. Verse number 32. This is a great mystery, but I spake concerning Christ and the church. Look at that, kapatid, no? Look at that. Ang church, hinalintulad saan daw? Sa bride. Na kung paanong ang asawang lalaki, minamahal niya ang asawang babae, gayon din naman si Kristo na iniibig niya ang kanyang iglesia. Okay? Ngayon, tingin nyo, mahalaga ba para kay Christ ang church? Yes! Napakahalaga! Na ultimong yung relasyon nga ng mag-asawang Kristiyano, ang sinasabi ni Apostle Paul, oy, pahalagahan nyo yan. Bakit? Parang si Kristo, kung paano niyang inibig ang church, dapat ganun din tayo sa kanya-kanya nating mga asawa. So it makes you think, napaka-importante ng church para sa Panginoong Jesucristo. Alright? Now, ngayon, tinan po ninyo ito. Alam po ninyo yung mga ano na yan, yung mga shan sa New Testament. Romans. Okay? Ano pa? Corinthians. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians. Those are churches, kapatid. Ibig sabihin, yung mga letter yan, yung mga epistles, okay? It is what? It is addressed to the member of the church. It is addressed. Okay? Revelation. Tingnan natin kung gaano ka-importante ang church. Revelations chapter 2. Okay, actually chapter 1, maganda rin buksan ng chapter 1, Revelations chapter 1. Okay? Tingnan po ninyo ito. Revelations chapter 1 muna, verse number 20. Revelations chapter 1, verse number 20. The mystery of the seven stars, which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlestick. Look at that. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Again, this is revelation na, kapatid. Okay? And this is the vision that John saw when he was in Patmos. Therefore, the message of Revelation is for the seven churches of Asia. It is addressed for the church. Right? Look at this. Basahin niyo to, chapter 2. Actually, hanggang chapter 3, pero at least chapter 2 lang muna basahin natin to give you an idea kung gaano kahalaga ang pagiging miyembro ng church. Unto the angel of the church of Ephesus write these things. So, when you read this, isipin nyo na parang ang kausap ng Panginoon yung church natin. Alright? Look at this. Revelations chapter 2, verse number 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the seven stars in the right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which says they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from thence where art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent. But this thou hast, and thou hatest the deeds of the Nicolaitans,
which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise. And again, that message is addressed for what? For the church. And also, pag pinagpatuloy nyo yung buong chapter 2 saka chapter 3, those messages are addressed for the church. Okay? So, it seems to me that being a member of a local church is very, very important. Very important. Mahalaga yan para sa Panginoon, mahalaga kay Apostle Paul, mahalaga rin dapat para sa atin. Alright? Any question? What time is it na? I-check mo nga bro yung pangalang Paul, baka magkamali ko sa pinagsasabi ko kanina. Alam ko kasi yung Saul means small eh. Oh, yung soul. Check mo nga sa my sword, ano ibig sabihin ng pangalang Paul? Check mo yung pangalang Paul. O kahit sa patutunayan natin na si Brother Peter Paul is a walking contradiction. Ano nakalagay? Paul. Ano nakalagay? Yun ang ibig sabihin pangalang Paul? Or Saul? Paul? Patingin niya. Oh, hindi pala siya contradiction. Parehong maliit. So, sobrang liit ni Peter Paul. Tama. Kasi ibig sabihin ng pangalang Peter is a small rock, di ba? Tapos ang ibig sabihin ng pangalang Paul is also small. Hindi ka pala walking contradiction si Brother Peter Paul. Sobrang liit. Kasi Peter Paul, ang galing Yung John, ano ibig sabihin ng John? Ang alam ko, John is a gift. Meaning ng name na John is gift. Oh. Ang ganda rin pag-aralan ng mga names of Bible character. Ha? Giver. Oh, gracious giver. Ayun nga, gracious giver. Yun ang ibig sabihin pangalang John. Alright, so yun lang. But anyway, thank you so much. Anong oras na? 45 na? 40? Sorry, nag-overtime ako. But anyway, that's it for our Sunday school. Okay, I hope we learn something from the Word of God. Anong pinagkaiba ng Family of God, Kingdom of God, saka Church of God? Alam nyo na po? Tama? Yes. Kalimutan na. Okay, bakit po? Kasi naghahanda tayo, first week ng November, we will have our Lord's Supper. First week of November. So, we need to prepare. So, kinakailangan Sunday school, atenan po natin yung Sunday school natin para ma-prepare po tayo sa ating upcoming partaking ng ating Lord's Supper.